yung bang naha-hyper siya, no? Napaka-cool na tao niyan. At lagi niya nga lang kinukumusta kung okay ang mga tao dyan, okay naman ang partisipasyon nila. Pero one thing, sabi ko nga po, it's more on it, laging punto por punto, nakabatay po siya doon sa mga circular na natutunan na i-adapt niya po sa Naga. Sa amin po ay yung po pagiging cool niya bilang hands-on secretary, hands-on mayor, isa po ito sa mga motivate sa amin mga mayors. Ano? Marami po kasi 1,500 municipal mayors po yan. Sa municipal, city, mga 200. Pero kami po may mga iniidolong mayor eh. At ito po magagaling na alkaldeng ito. Ito po yung aming mga natututunan. At sa kanya pong sistema, mga nakasama po natin yan, napakalamig na tao po niya, pinapayuhan kayo. Pero kung bubuksan niyo po yung kanyang history ng kanyang pamamahalang lokal, yung pagkatao nyo, nakikita nyo sa kanya na harapan simple, pero bilang Ramon Magsaysay Awardee sa public service, tingnan nyo po yung kanyang nakaraan, marami pong katututunan. At yun po si Sec Jesse, simpleng tao, pero ang kanyang kaalaman ay balikan po natin, tingnan po natin. At ito nga po yung isa sa dapat na mga pamahalaan lokal sa buong Pilipinas ay ating tingnan ang buhay ni Sec Jesse. Marami po tayong matututunan at tayo po i-uplift sa isang tuwid na daan at kaunlaran ng Pilipinas. Sir, sa mga katangian na nakita nyo dito sa pagkasama nyo kay Secretary Jesse Robredo, ano yung tumatak sa inyo at nagbibigay ngayon inspirasyon sa inyo para gayahin ang mga nagawa na niya at yung karakter niya sa pagbibigay ng serbisyo sa ating bayan na totoo? Well, yung pong magiging transparent, yung accountable. Ito nga po yung sinasabi natin na seal of good housekeeping. Kaya nga po biskiro sa amin, kada kanto po dyan, sa palengke, nilalagay po namin yung mga pondo ng bayan, saan siya ginagastos, ano po yung halaga. Yun po yung dapat malaman ng tao. At kung ang tao po ay pamilyar sa ganyang mga gastusin or meron ka mga website at yung mga Facebook, nakikita ng bayan ang mga nangyayari, meron pong ground para ang tao at ang pamahalaan ay merong venue ng pagkakaunawaan. At ito po ang pinapabot ni Sec Jesse sa ating mga mamayan na maging involved tayo, wag lamang po doon sa panahon ng mga halalan, kundi sa panahon ng panunungkulan, kung mahal po natin yung ating bayan, kung mahal po natin yung ating mga pamahalaan lokal, well, maging aktibo po tayo. Kaya po ako ay nakasama at sumama rin sa Kaya Natin movement na kung saan bahagi po ng Ateneo School of Government at saka po ng Sea Oil. Ay nag-aral po kami ng 3 buwan session po para ang mga gantong kaalaman ay kami, bagamat mga alkalde na nag-aaral pa po rin kami. At sa amin pong natutunan iyan sa Kaya Natin movement, dinadala po namin ito at sana po ay sa katulad naming mga public servant, mga developmental servant leaders, ay dumami pa yung mga ganito panawagan ni Sec Jesse para po sa kaunlaran ng ating bansa. Ayun po, Mayor, nabanggit nyo kanina na sa buong Pilipinas, there are around 1,500 mayors. Ang tawag nga kay Secretary Jesse Robredo ang father of mayors. Paano po niya kayo naalagaan yung mga mayors? How is the relationship with him? Well, program-based. Program-based po. Sa meron po mga alkalding mga ina-idol eh. At katulad ko po, isa sa mga nag-iidolo sa kanya. Yun nga po, pagka binabalikan namin lahat ng mga programang kanyang pinapanalo sa Galimpook, sa Ramon Magsaysay, ay dito po namin nakikilala yung tao. Kung personal po, kabatian namin lahat ng mga alkalde. Pero si Sec Jesse po, ng isa ay city mayor ng Naga, gusto namin malaman ano yung naging tagumpay, kung bakit ang mabilis na serbisyo ng City of Naga ay napagtagumpayan, yung tinatawag na fast services. Ito pong sekretary, hindi po siya kontento doon sa basta meron lamang mga charter or may mga guide kung paano pumunta sa isang opisina sa Naga. Yung pong sekretary, nung sa alkalde, ay iniisipan niya kung ano yung mas mabilis. Kaya nga po doon sa tinatawag na People Council ng Naga, ay sa kabila ng ganyang programa, ay nagkakaroon pa ng City Development Council. Tinatanong niya po ang tao at ang mga sektor, ano pang serbisyo mapabilis tayo
merong maipagkakaloob sa ating mga mamamayan. Ito po yun. Ito po yung mga bagay na paano namin siya nakilala. Nakilala po namin siya sa kanyang mabuting ginawa at sa kanyang mga premyadong programa. Inspired po kami. Mayor, isang tanong lang po, just to humanize the memory of Secretary Robredo, dahil napakarami na po nating napag-uusapan tungkol po sa kanyang mga achievements as an official. Pero bilang father of all mayors po, sabi po nila hindi raw po umiinit ang ulo nitong si Secretary Robredo. Bagkus daw po pag nagagalit, kinakagat lamang po niya yung kanyang kamay. Was there ever an instance na nakita niyo po siya having lost his cool over something big o isang problema nga kinakaharap ng league ng mga mayors o ng local governments? Hindi ko po nakitaan na napiko ng ating kalihim. Meron pong pagkakataon bisan yung napadaan siya sa eleksyon ng aksidente, sa eleksyon ng League of Municipalities. Pero nakitanong lamang siya kung ano ang nangyari. At siyempre bilang ama kami ng mga alkalde, bilang siya ama namin ng mga alkalde, hindi niyo po nakitaan yung mama na meron siyang pinapaboran, meron siyang manok. Wala po. Ang tao po ay natawa at sige ba, mabuhay kayo, pagbutihin ninyo. Kasi yung pumisang ilang mga humahawak ng ganyang posisyon, kung merong kinakampihan o wala, ay minsan nagbo-blow up eh. Pero ito pong mama, wala po, napakasimple. Sa mga okasyon magkasama kami, may mga talakayan sa Mayor's Development Center, tinatanong namin, ano pa ba yung mga pwede nyo ma-contribute sa usapin ng pamamahalang lokal. Hindi mo pa po pwede ang lahat na mabubuting ginawa ay ilagay po natin sa libro. At ang mga pamahalaan lokal ay may gayahin, katulad ng ginawa ninyo. Sabi niya, sa akin, maganda magbigyan natin ng kalayaan ng pamahalaan lokal at bigyan natin ng mga executive order pati sa mabubuting gawa. Pero marami pong tanong yun. Hindi niyo po nakitang nainis sa aming mga talakayan. Kundi ngingiti-ngiti po yan at ilan, mababalo po yung mama. Hindi niyo po nakita ng inis. Mayor, ito nga si Secretary Jesse Robredo. Nakita natin 18 years as Mayor of Naga City, then 2 years as DILG Secretary, but never once was he seen extravagant. People say he was a simple man, a simple family man, true to his work, na hindi naman pala kailangan na maging extravagant. Your thoughts on this po? Well, saludo po kami sa ganyang mga ugali kung paano dali ng isang tao. Mataas yung pwesto, mababa yung tao. Yan po ang tawag namin. At sabi ko nga po, miski sa kanya mga napapalooban, lumalakad po ito, bisan wala yung kanyang bodyguard eh. Yung niya, habol-habol eh. At nag-aabang lamang siya doon sa lobby ng hotel pagka po galing sa mga official function. Yung nga po, yung sinabi ko sa inyo kanina, sa ginawaran po sa 18 city and municipal and provincial government ng Galimpook noong 2003, lahat po kami nakabarong sa Malacanang. Lahat po kami ay proud. Pero nung alaman po simpleng kumain na kami doon sa isang restaurant sa Ross Boulevard, dumadating ho yung mama, naka-short lang, naka-disipit. At hindi nyo alam na ito pala si Mayor Jesse Robredo, award-winning. Sila po yung mga top mayors eh. Sila po yung, kung kami 18, sila po yung mga nasa sa piling 3 na mga syudad at lalawigan na sila po yung nakitaan niya ng pagiging simpleng tao. Hindi niyo po nakitaan ng siya ay katulad ng mga ibang negatibong impresyon ng mga mga local official. Ito po, pagka ganito po ang ating susundan na kasimplihan na may mga pwesto at mababa ang tao, sa tingin ko po ay lalong positibo ang magiging resulta ng ating bansa. So kaya naman. So, the lessons na yung takeaway natin dito is kaya. Kaya po, kaya natin. Kaya nga yung isang advocacy nga ni Secretary Jesse Robredo, yung kaya natin. Kung magtutulungan. At so, yung mga takeaway natin dito. Yun po yung talagang intention. Kaya nga po, secretary na po siya, no? Award-winning mayor na siya. Yung iba po, pagkaganyan, yung ilan, mananahimik na eh. Pero ito po ang ating kalihim. Sa kabila ng siya'y pagiging kalihim, pag may mga training po kami sa kaya natin, miski po saglit, papakita yan. Kasi gusto niya po ipakita sa amin na yung commitment
sa kabila ng kanyang pagiging bising oras, ay tatakbo yan doon sa Antipolo, galing sa isang official function, para ibahagi sa amin. Alam niyo po kung sino yung mga magkakaeskwela rito? Mga alkalde rin. Mga alkaldeng kinuha po ng movement para bigyan ng panibagong kamulatan sa mga sistemang isinusulong po ng Kaya Natin movement. Kaya po sa amin, Sec Jesse, ang amin po ay yung aming pagsaludo sa pamilya po na sa kabila po ng very hectic na oras ay naipagkaloob po ni Sec Jesse. At kung hindi po yung ibang mga pamahalang local official natin ay kaya pang i-upgrade yung ating puso, number 1 niya, katulad po ng ginawa ni Sec Jesse. Walang hindi po imposible. At kaya po natin yan, sabi nga po ng ating sekretary. Opo. Mayor, ito po, no, di ba sinasabi nga natin na si Secretary Robredo ay isang tao na lagi niya sinasabi, kaya natin, we can, we always can. Pero alam niyo po, may mga narinig din po kaming feedback mula sa kanyang mga tao sa DILG na nagsasabi po na ito raw taong ito ay hindi kinakailangan sumigaw, hindi marunong mag-impose, pero the moment daw po na may sinabi sa inyo ay kayo pa mismo ang nagmamadali na ma-accomplish ito. Have you ever experienced this kind of working relationship with Secretary Robredo? Well, dahil nga po doon sa merong good accomplishment at may clear vision and direction and mission. Kung ang mga kasama po natin sa trabaho, katulad po ni Sec Jesse, ay siya ang nag-utos. Alam niyo po, performer po itong secretary during his time as a mayor. So, sa amin po, kung kami po yung mga inuutosan ng ganyan, gusto po namin, kumbaga sa eskwelahan, iniidolo namin, ayaw po namin, kami ay masiro. Kung ang mga ganitong kasama nyo sa trabaho, ay napaka-simple pero meron pong direksyon ang ginagawa. Mayor, ngayon po na binabalikan po natin yung mga memories po natin of Secretary Jesse Robredo. Kung sakali pong buhay pa ho siya, ano po yung sa palagay nyo na maaari nyo hong i-share sa amin na what the mayors are still looking forward to from him? Well, ito pong ginawa niya sa DILG nga po, itong Seal of Good Housekeeping. Hindi maaaring hindi i-achieve lang sino mang pamahalaang official ng pamahalaan lokal. Dahil doon po sa kanyang performance system, ay dito po lilitaw kung saan yung mga failure mo eh. Alam niyo po, kung kayo po ay isang developmental leader, you're always relying on your indicator, yung mga barometer of your performance. So, alam niyo kung saan kayo pupunta. At sa pagkakataon pong ito po yung aming tinitreasure at yung kanyang pagiging mababang loob na kung paano i-handle yung ating mga pamahalaan lokal. Mayor, how do you see po yung paano mapaperpetuate o mapagpapatuloy po yung mga programa at innovations na inintroduce ni Secretary Robredo now that he's gone? Is there any assurances or at least a pledge from the mayors themselves to continue this program? Meron po ba kayong plano kung paano po natin maipagpapatuloy itong ganitong mga simulain? Well, ito po ay institutionalized, it's based on a circular. Lahat po ng mga pamahalaan lokal ay kinakailangan i-comply ito. At ang ating pong DILG ay inaasahan po namin na mas higit mapantayan yung ginawa ng ating kalihim Jesse, kung sino po yung susunod. At sa amin po ay ito pong mga circular na ito sa kanyang panahon. Kaya po mahal na mahal siya ng mga local government official at mga nakasama niya sa national office. Ito po lamang yung nangyari na ang pamahalaan lokal ay merong grading system indirect na kinakailangan ay through that performance barometer ay kinakailangan mag-excel ka. Kung hindi ka mag-excel, well, kung haharap ka po sa bayan, titignan po ng bayan, ano ba yung mga na-achieve mo doon sa barometer na ginawa ng ating secretary. Siguro sa amin po ay ituloy po namin. At kung talagang mahal namin si secretary at ang bansa at sa kanyang mga ginawa, nakapokus po at isusustain namin ang mga bagay na sa kanyang mga programa. Last question po from me, Mayor. Mayroon po ba kayong naiisip o taong nasa isip ninyo kung sino po ang maaaring pumalit sa pwesto ng ating mahal na si Secretary Robredo?
Well, mahirap pong mag-endorse ng tao, pero siguro po, sa akin lang, kinakailangan ay katulad po ng kwalifikasyon din, secretary. Meron siyang malaking karanasan sa pamamahalang lokal. Kasi dalawa po yung kanyang, sa DILG, ito po ay yung Department of Interior and Local Government. Sa Interior po, it's more on police matter and security, national security and local security. But on the aspect of local government, marami pong humawak dyan, pero ang local government hindi napansin ng ganyang kalalim. Ibig ko pong sabihin, yung iba napansin po naman. Kaya lang yung pong malalim, yung ganitong talagang tinutukan at binigyan ng mga grading system na kung saan ang mga local government ay magpe-perform. At sana po, kung sino po yung, siguro po, manggagaling din sa local government na merong qualification na doon sa national, pero more on exposure niya. Kung meron pong i-endorse ang Pangulo, meron exposure na galing sa local government. Kasi ito po yung partner ng national government. The DILG is a department wherein all the department ay nakarelay po siya na kung paano siya padaos-dusin sa mga pamahalaang lokal. So sa anggulo pong ito, sana po ay yung hahawak ng posisyon dito ay mapantayan, ituloy. At merong pusong pamahalaang lokal na itutuloy po ang programa ng ating kalihim na nakabaka po sa tamang tuwid na daan ng ating Pangulo. Okay, maraming salamat po. Yan po si Mayor Gerardo Calderon ng Agono Rizal. Maraming salamat, sir. Samantala, makakasama natin sa linya si Rocky Ignacio para magbigay ng update sa nagaganap na state funeral para kay Secretary Jessie Robredo. Rocky? Yes,